Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, magandang hapon po. Tayo po ay panandaliang manalangin bago po tayo makarinig ng napakalagang mensahe para sa salita ng ating galing sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin muna mga minamahal. Opo dakilat pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa dakilang pribileyo na pinagkaloob sa amin, mahal na Panginoon, na kami po'y nakapaglingkod, malapang nakapag-alay ng pagsamba, malapang pagluwalhati sa dakilang pangalan, isang dakilang kagalakan para sa amin na palagi ka namin mapapurihan, mapaglingkuran, malapang Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagtanggap mo ng aming pagsamba. Malapang na salamat po sa mga pagtanggap mo ng aming paglilingkod sa araw na ito, dakilang Diyos. At minsan pa, muli po kaming nagsusumamo, lumalapit sa iyo, malapang na pagpalain mo po yung mga salita. Patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin, malapang buksan mo mga puso, ang aming mapangunawa. Palakasin mo kami sa pamagitan ng mga salita mo, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Malapang sa pamagitan ng salita mo, dakilang Diyos. At minsan pa aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. God bless you po. At habang inianda po natin ang ating pambungad na talata, unang Korinto 15, talatang 2 hanggang 9. Itatalo natin ng 12 hanggang 19. Nagpapaabot po ko ng pagbati, maminamahal sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat po ng mga mananampalataya na kasama po natin sa araw na ito. Sa lahat po ng ating beloved workers, beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, sa ating mga beloved instrumentalists, at sa ating mga webcast viewers, maligayang panonood po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapaabot din po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor. At gayon din sa lahat ng mga beloved children, the Almeda family. At nagpatuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At higit sa lahat, ang pinakamataas sa pagsamba at pagpupuri, ang pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal ng Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Kindly, maminamahal, buksan po natin ang talatang nabanggit dito sa unang Korinto 15, 2 hanggang 9, itatalo natin ng 12 hanggang 19. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 15, talatang 2 hanggang 9, talon ng 12 hanggang 19. Sa mamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matiyagaan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo mga sinampalataya na walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating makasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Sipas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon. Datapot ang iba'y nangatulog na. Saka nagpakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. At sa kaluhulihan, tulad sa isang ipinanganak, sa di kapanahunan ay napakita naman siya sa akin. Ako, ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawagin apostol, sapagkat pinag-uusig ko iglesia ng Diyos. Dito po sa 12 hanggang 19. Kung si Kristo nga'y pinangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? Datapot kung walang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi rin na muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay ay walang kabuluhan nga ang aming pinangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasumpungan mga saksing bulaan tungkol sa Diyos. Sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi siyang muling nabuhay. Kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay,
ang inyong pananampalataya sa walang kabuluhan. Kayo nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nakatulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo magsisiasa kay Kristo at tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Amen. 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 Praise the Lord. Let magsabing praise the Lord. Maminamal ang ating paksa ay pamagatan po nating the effect of resurrection. The effect of resurrection. Ang epekto sa atin ng pagkabuhay na maguli. Maminamahal, ang kaligtasan natin, maminamahal, ang katiyakan ng ating kaligtasan ay nakasalalay sa pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, maminamahal, pinatunayan dito sa banal na kasulatan na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, nabasa po natin, napakita siya sa mga apostol. Pagkatapos niya, maminamahal, na nabuhay na maguli, dahil tatlong araw siyang namatay. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal, bilang tao ay namatay. Tunay na tao. Dahil siya'y namatay. Pero, ang nagpapatunay ng ating dakilang Diyos, ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Dahil siya'y Diyos na nagkatawang tao, ang nagpapatunay na siya'y tunay na Diyos ay ang kanyang pagkabuhay na maguli. Amen. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, para patunayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na siya'y nabuhay na maguli sa mga patay, maminamahal, hindi siya karakadaka, maminamahal, umakyat sa langit. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, 40 days pang nandito sa lupa, pagkatapos niyang nabuhay na maguli. 40 days pang nandito sa lupa. Kaya tuloy sa ating kinagisnang reliyon, maminamahal, mayroon tayong tinatawag na 40 days. Akala natin pag namatay ang ating mga loved ones, 40 days pang nandito sila. Kaya mayroon tayong padasal na 40 days, hindi po yun. Kaya naging pamahiin natin yun, maminamahal, naging tradisyon yun, sapagkat ang ating mahal na Panginoon nga, maminamahal, nung namatay siya, at siya'y nabuhay na maguli. Nung siya'y namatay, yung kanyang physical na katawan ay totally natutulog, nakahiga. Pero yung kanyang espiritu, maminamahal, bumabayan sa impyerno yung kanyang espiritu. Ang espiritu hindi namamatay. Yun po yung God the Father. Amen. Dahil ang Diyos ay espiritu. Yung God the Father, maminamahal, yung espiritu ng mahal na Panginoong Jesucristo nung nakahiga ang kanyang laman, ang kanyang katawan, yung kanyang espiritu, bumaba doon sa impyerno. Sabi ng 1 Peter 3:18 hanggang 20, nangaral sa mga bilangguang nasa impyerno. Yung mga namatay nung panahon ni Noah, na nalunod sa baha, hindi nakarinig ng gospel, hindi nakarinig ng salita ng Diyos, napakalaga ng salita ng Diyos, napakalaga ng gospel. The gospel is the power of God unto salvation. Kahit magkaroon ka ng 1,000 reliyon, maminamahal, hindi ka maliligtas, hindi ka magkakaroon kahit isang guhit lang ng kaligtasan kung di mo mapakinggan ang gospel. Ang gospel po, maminamahal, ito po the power of God unto salvation. Kaya bumaba ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, yung kanyang espiritu doon sa impyerno, nangaral po sa mga patay. Nangaral doon sa mga nasa bilangguan sa impyerno, sa mga espiritong patay. Habang sila'y pinahihirapan sa impyerno, binigyan sila ng chance ng mahal na Panginoong Jesucristo, bumaba siya para mangaral doon. Yun yung ginugol niya na 3 araw na siya'y nakahiga, siya'y natutulog. At pagkatapos noon, nabuhay na maguli siya sa mga patay. Pagkatapos ng bumangon muli ang ating mahal na Panginoon sa mga patay, maminamahal, body,
soul and spirit, bumangon muli ang ating mahal na Panginoon. Nagpakita siya sa lahat ng mga alagad. Nabasa natin dito. Nagpakita siya kay Apostol Pedro, kay Santiago, kay St. John, sa lahat ng mga apostol at sa mga 500 mga mananampalataya. At ang inilagi niya, maminamahal dito pagkatapos niyang nabuhay na maguli sa mapatay, ay 40 days. 40 days siya, maminamahal. Ibinalik niya sa pananampalataya ang mga Kristiyanong nag-backslide. Kasi nung namatay ang ating mahal na Panginoon, siya ay hinuli at pinarusahan hanggang ipako sa krus. Nawalan ng pag-asa ang mga mananampalataya. Nawalan sila, mga minamahal, ng pag-asa. Lahat sila'y tumalikod. Si Apostol Pedro, maminamahal, nagbalik sa paghuhuli ng isda. Ang mga alagad na dati mangingisda, maminamahal, bumalik uli sa pangingisda. Si Mateo, bumalik uli sa paniningil ng buwis. Ibig sabihin, lahat sila, maminamahal, ay tumalikod, tinalikuran ang pananampalataya kay Kristo. Kaya, namalagi siya ng 40 days para ibalik lahat ng mga na-backslide ng mga Kristiyano. Upang ipakita sa kanila, maminamahal, ng ating pananampalataya ay hindi nawawala ng kabuluhan sa Diyos. Lahat ng mga tumalikod, maminamahal, na ibalik niya, pati si Tomas. Nung panahon yun, si Tomas, mga minamahal, hindi na dumadalo. Kaya nung nagkataong dumating ang ating mahal na Panginoon, wala siya roon. Sinabi ng mga alagad, Tomas, sayang wala ka. Kung nandito ka sana, nakita mo ang mahal na Panginoon. Sabi ni Tomas, malibang maisuot ko sa butas ng kanyang palad ang aking daliri, hindi ako maniniwala. At malibang masalat ko ang butas ng kanyang tagiliran dahil nakita niya sinibat siya ng mga Roman soldier. Malibang makapako ang butas sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala nang mahal na Panginoon ay nagbangon muli sa mga patay. Diyos lang ang makagagawa noon, ang sabi niya. Nung pangalawang pagkakataon, maminamahal, nagpakita muli ang ating mahal na Panginoon. Nakasarado ang pinto. Ganun pala ang tinatawag na glorified body, maminamahal. Darating ang araw, ang mga mananampalataya ni Kristo, lahat ng mga naglingkod sa malapan magkakaroon ng katawang katulad ng ating malapan ng Kristo nung siya'y nabuhay na maguli. Magkakaroon siya ng glorified body. Imagine, maminamahal, nakasarado po ang pinto. Napakakapal ng pader, maminamahal, alam niyo naman yung pader sa Israel noon, maminamahal, talagang adobe. Pero nung dumating ang ating mahal na Panginoon, nahawakan siya, maminamahal, body, soul, and spirit, pero tumagos yung kanyang katawan doon sa pader. Yun pala ang glorified body. Mahihipo mo pero tumatagos sa sumento, tumatagos sa mga bakal ng katawan mo. Yun yung tinatawag na sa resurrection body, maminamahal, yung incorruptible body. Celestial body. Glorified body. Nung nagpakita ang ating malapan kay Tomas, maminamahal, sabi na malapan noon, ipasok mo ang iyong daliri sa butas ng aking palad. Naipasok niya, maminamahal. Sabi niya, ang multo, ang espiritu ay walang laman at walang buto. Hawakan mo ko, ipasok mo ang daliri mo sa butas ng aking palad at salatin mo ang butas ng aking tagiliran. Nasalat niyang may butas talaga, maminamahal. Tagusan yung sibat doon sa kanyang tagiliran at yung pako na ibinaon sa kanya, nabutas ang kanyang palad. Kaya naisuot ni Tomas, maminamahal, ang kanyang daliri doon sa butas ng palad ng mahal na Panginoon. Nung nagawa niya ito, mga minamahal, bigla siyang lumuhod at nagpahayag siya na sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ipinayag niya ng ating mahal na Panginoon Kristo, siya po ang ating mahal na Panginoon Diyos. Nagpahayag siya ng pananampalataya, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng mga taong hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos, nagulat lang daw si Tomas. Kaya nabanggit niya ron,
Nabanggit niya yung katagang yun. Hindi yun pagkagulat. Yun ay pagpapahayag ng kanyang pananampalataya na si Kristo ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sabi ng malapanong kay Tomas, huwag kang hindi mapagsampalatayanin. Sumampalataya ka. Mapalad ang sumasampalataya kahit hindi nakikita. Amen. Kasi mula noon, maminamahal, ano ang naging epekto? How disciples affect the resurrection? Ano ang naging epekto sa kanila? Ang pagkabuhay na muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Once upon a time, sila'y tumalikod, sila'y nanlamig, sila po, maminamahal, ay nagpabaya sa paglilingkod sa Diyos. Walang natirang disipulo, maminamahal, dati, nung kasama nila ang ating mahal na Panginoon, sabi ng mga alagad, mahal na Panginoon, sasama ako sa iyo hanggang kamatayan. Sabi naman ng isang disciple, Panginoon, patayin na nila ako, hindi ako tatalikod sa iyo. Sabi naman, maminamahal ni Pedro, Panginoon, hindi kita iiwan, mamamatay akong kasama mo. Pero lahat ng mga alagad, maminamahal, nung hinuli ang ating pinakamamahal na Panginoon at nabalitaan nilang napako at namatay sa krus. Ang kamatayan sa krus, ito po, maminamahal, yung tinatawag na capital punishment noong panahon. Buti nga ngayon, pag may bitay ngayon, lethal injection lang. Pag inineksyonan ka, para ka lang pinatulog, walang sakit. Yung iba naman, firing squad, isang putok lang, hindi mo na maramdaman yung sakit, patay ka na. Pero napakalupit, mga minamahal, ng tinatawag na capital punishment noon, unti-unti kang papatayin. Ibibilad ka sa araw, maminamahal. Nakabilad ka sa araw, ipapako ka sa krus. Habang buhat-buhat mo ang krus, bago ka ipako doon sa lugar, maminamahal, na pagpapakuan sa iyo, ikaw ay hinahagupit. Ikaw ay binubugbog. Ikaw ay tatadyakan kapag ikaw ay nadapa hanggang doon sa tinatawag na Golgotha, doon, mga minamahal, isinagawa ang tinatawag na capital punishment, ang parusang kamatayan, yung pagpako sa krus. Kaya wala nang ibang pinakamalupit na kamatayan sa lahat ng dinanas ng tao, maminamahal, kundi ang kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ngayon, maraming mga mamamatay tao, maraming mga taong mas masama kaysa sa malapang, pero hindi nila natikman ang ganong kamatayan. Pero ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sabi, bagamat siya'y walang kasalanan, siya'y namatay nang dahil sa kasalanan natin. Siyang walang sala ay inaring may sala dahil sa atin. Kaya nga, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, mula nang ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nabuhay na muli sa mga patay, napakalaki ng epekto sa kanila ng pagkabuhay na maguli. Sinabi ng banal na kasulatan, once the disciple had met the risen Christ, nothing could not stop them, their message. Walang nakapigil sa kanilang mangaral ng Ebanghelyo. Walang nakahadlang sa kanila na sabihin, maminamahal, ng ating mahal na Panginoon, siya ang Diyos, siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating pag-asa. Walang nakapigil, maminamahal. Sabi po rito sa Acts chapter 4 verse 13, Acts chapter 5 verse 42, Acts chapter 4 verse 4, basahin natin mga talata, maminamahal, at Acts chapter 6 verse 7, basahin po natin mga talata. Dito po sa Acts chapter 4 verse 13, na makita nila nga ang katapangan ni Pedro at ni Juan. At pagkatalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nagtaka sila na nagpakilala na sila'y nakasama ni Jesus. Dito po sa Gawa chapter 5 verse 42. Sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi nagsipagtigil ng pagtuturo at pangaral na si Jesus ang siyang Diyos. Amen. Acts chapter 4 verse 4, tsaka Acts chapter 6 verse 7. Dito po sa Gawa Kapitulo 4, talatang 4.
Natapot marami sa nakakarinig ng salita ay nagsisampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa 5,000. Dito po sa 6 ng Gawa, talatang 7. At lumago ang salita ng Diyos at dumaming luba sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. Amen. 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 How disciples affect the resurrection. Sabi, once the disciple had met the risen Christ, nothing could not stop them, their message. Wala nakapigil sa kanila na ipangaral ang ating mahal na Panginoon araw-araw. Bahay-bahay, sa mga sinagoga, sa mga templo, ipinapahayag nila ng ating mahal na Panginoon Kristo, siya ang Diyos na nagkatawan tao. Siya ang Diyos natin tagapagligtas. Si Apostol Pedro, maminamahal, sabi, buong tapang na nangaral ng Ebanghelyo at natalastas ng mga tao na walang pinag-aralan ng mga taong ito saan sila kumuha ng katapangan at ng karunungan sa pangangaral. Tumapang sila, maminamahal, dati nagtakbuhan sila. Dati si Apostol Pedro ang pinakaduwag, maminamahal, sa mga apostol. Ang mga apostol, iniwanan ang kanilang paglilingkod sa Diyos dahil sa takot. Pero nung nabuhay na muli ang ating mahal na Panginoon Kristo, tumapang sila. Ito ang naging unang epekto sa kanila ng pagkabuhay na muli ng ating mahal na Panginoon. Tumapang sila sa pangangaral. Walang makapagginto sa kanila. Ang sabi ng mga tao sa kanila noon sa Acts chapter 17, verse 6, sabi, narito ang mga tao na nangaral ng tungkol kay Jesus. They turned the world upside down. Ito yung mga taong binaligtad ang mundo. They turned the world upside down. Kung noon hindi kilala ang ating mahal na Panginoong Kristo, kung noon ang pag-aalam ng mga tao noon kay Kristo ay tao na nagpapanggap na Diyos. Na si Kristo'y tao lang, katulad ng malaking reliyon ngayon na napakarami nila sa bilang. Ganun ang pagkakilala nila kay Kristo noon. Pero, maminamahal, nung nangaral ang mga apostol, nangaral ang mga alagad, sinabi ng Biblia, napakarami ang sumampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. They turned the world upside down. Kung noon, konti lang ang nakakakilala kay Kristo, ngayon, konti na lang ang hindi pa nakakakilala sa mahal na Panginoon. They turned the world upside down. Dati, konti lang ang nakakakilala kay Kristo. Dahil sa mga alagad, dahil sa napakalaki ng epekto sa kanila ng pagkabuhay na maguli, nabaligtad nila ang mundo. Ngayon, konti na lang ang hindi pa nakakakilala kay Kristo. Amen? Dati, doon lang sa Israel, hindi pa kilala ang mahal na Panginoong Kristo. Pero dahil sa mga alagad, dahil sa mga disipulo, dahil sa mga mananampalataya ni Kristo, sabi ng Biblia, mga minamahal, nothing could not stop them, their message. Walang nakapaghinto sa kanila sa pangangaral ng Ebanghelyo. At sabi ng nabasa natin sa Acts chapter 6 verse 7, maging ang mga saserdote, mga priest, mga pare na nagpapako kay Kristo sa krus. Pati mga pare na nagpapako kay Kristo sa krus, nasa John 19:6, ang mga pare ang nagpapako kay Kristo sa krus. Pati yung mga pare, sabi dito, maminamahal, nabasa natin sa Acts chapter 6 verse 7, ang dami pong mga pare na nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, sa Acts chapter 6 verse 7, a multiple priests. Sabi, and the word of God increased, and the number of the disciples multiply in Jerusalem greatly. And the great company of the priests were obedient to the faith. Maraming mga pari ang lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagsitalima sa pananampalataya kay Kristo. Pati mga pari. Ngayon lang matitigas ang mga ulo ng pari ngayon. Sa sobrang talino ng mga pari, sa sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila, hindi mo maturuan ang pari ngayon. Alam ng mali, itatama yung mali. Alam ng kasalanan, pinipilit nilang gawing mabuti ang kasalanan.
Hindi katulad noon, ang mga pari noon, sabi nagsitalima sila sa pananampalataya. Sila po'y lumapit kay Kristo at sila po'y naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang mga pari ngayon, maminamahal, binabaluktot na yung katotohanan. Amen? Magsimba ka, ang nakalagay doon, mga politiko. Sabi ng Biblia, hallowed be thy name. Sambahin natin ang pangalan ng Diyos. Ang makita mong pangalan lang doon, mga pangalan ng politiko. Dito, wala kayong ibang pangalang makikita kundi ang makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Saan ka makakita, maminamahal, ng bahay ng Diyos na ang nakapangalan, pangalan ng politiko? Sinabi lang, padasal natin, sambahin ang pangalan mo, Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ibig sabihin yun, nasasambahin mo yung mga pangalang naroon. Amen. At sabi ng banal na kasulatan, ang laki ng epekto, mga minamahal, ng pagkabuhay na maguli ni Kristo sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga mananampalataya. Sabihin natin, could not stop them. Their message, walang nakahadlang sa kanilang ipangaral ang Ebanghelyo. Dito sa Acts chapter 8, verse 1 up to 4, kahit sila'y pinabibilanggo, sila'y hinuhuli, maminamahal, habang sila'y tumatakbo, habang sila'y tumatakas, ipinapangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya lumaganap ang salita ng Diyos, hindi lamang sa Israel, kundi sa buong mundo. Nung nagkaroon ng tinatawag na Great Persecution, nagsipangalat ang mga Kristiyano na nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ng Acts chapter 8, verse 1 up to 4. Basahin po natin. Dito po sa Acts chapter 8, verse 1 up to 4. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yun, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. At inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, at siya'y tinangisan ng di kawasa. Datapat pinuksa ni Saulo ang iglesia, na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae, at sila ipinapasok sa bilangguan. At mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangaral ang salita. Amen. 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 Nothing could not stop them. Their message, walang nakapaghinto sa kanila, walang nakahadlang sa kanila. Habang sila'y hinuhuli, pinabibilanggo, ipinapangaral nila ang salita ng Diyos habang sila po ay nagsisipangalat. Ganon ang epekto ng salita ng Diyos. Kaya nga ang tawag sa mga Kristiyano noon, they turned the world upside down. Narito ang mga taong nagpatiwarik ng sanlibutan. Kasi kapag pumunta sila doon, ang mga Kristiyano noon, pagpunta nila sa isang komunidad, sa isang lugar, dalawa lang silang Kristiyano, maminamahal. Pag alis nila sa lugar na yon, dalawa na lang ang hindi pa Kristiyano. Lahat ng mga tao doon nagiging Kristiyano. They turn the world upside down. Nababaliktad nila. Kaya nakasulat dito sa Acts 17 verse 6, binansagan sila ng mga sanlibutan. Narito ang mga taong nagpatiwarik ng sanlibutan. At narito ang mga Kristiyanong, they turn the world upside down. Naging mabisa, mga minamahal na mga mangangaral ang salita ng Diyos, ang mga mananampalataya na dinatnan at naniwala sa pagkabuhay na maguli ni Kristo. Amen? Pangalawa, sabi ng banal na kasulatan, once the disciples turn away from Christ, but become active and revive their faith. Pagkatapos na tumalikod ang mga mananampalataya noon, maminamahal, nung namatay ang ating mahal na Panginoon, sila'y na-revive ang kanilang pananampalataya. Nung nalaman nilang nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, nanumbalik ang kanilang kainitan sa Diyos. Amen? Bumalik ang kanilang sigla, bumalik ang kanilang pag-asa, bumalik ang kanilang kagalakan at kainitan sa paglilingkod sa Diyos. Mabasa nyo sa Acts chapter 2 verse 41 up to 47, naging daily yung kanilang fellowship.
Dati once in a blue moon lang kung dumalo ang mga Kristiyano. Si Tomas, maminamal, laging absent. Pero nung nalaman nilang nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoong Kristo, sabi ng Biblia, they become active and revive their faith. Na-revive ang pananampalataya at ang sabi, Acts chapter 2, verse 41 up to 47, naging daily na ang kanilang fellowship. Walang lumiliban, walang uma-absent. Araw-araw, nandun sila maminamahal sa banal na pagtitipon. Basahin po natin Acts 2, 41 up to 47. Dito po sa Gawa Kapitulo 2, talatang 41 hanggang 47. Yaon nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. At sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga isampalataya ay nagkakatipon at lahat ng pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. At nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. 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 Ang sabi, araw-araw, sila'y nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Amen. They become active. Kung dati minsan lang silang dumalo, kung dati lagi silang absent, maminamal, naging aktibo sila sa paglilingkod. Araw-araw, sila po'y nandoon sa pagtitipon, maminamahal. Amen. Kaya naman, dahil araw-araw sila na nagkakatipon, sabi, araw-araw ay nagdadagdag ang Panginoon ng mga kaluluwa na naliligtas. Kapag pala mainit ang Kristiyano sa paglilingkod, laging dumadalo, magdadagdag din pala ng mahal na Panginoon na marami ring kaluluwa. Kapag nakita pala ng mahal na Panginoon na wala kang ganang maglingkod, lupay-pay ka, once in a blue moon ka lang dumalo, madalang din magpadala ng kaluluwa ang ating mahal na Panginoon. Amen? At ang sabi rito, they become generous, kind, and hospitality. Naging hospitable sila, maminamal, naging kind, naging generous. Kung dati-rati, maminamal, mayroong mga inggitan. Kung dati-rati, mayroon silang pagtatalo. Wala silang harmony, maminamahal. Nung nabuhay na maguli ang ating malapanan sa mga patay, sabi, they become generous, kind, and hospitality. Sinabi na nabasa natin kanina, ang kanilang gamit ay pangkalahatan. Ipinagbili nila ang kanilang pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Sabi rito sa Acts chapter 4, verse 32 up to 37, walang nasasalat sa kanila. Ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nagkaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing sarili ang anuman na mga bagay na inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo at dakilang biyaya ang sumakanilang lahat. At walang sino man ang nasasalat sa kanila palibas ay ipinagbili ng lahat ng may mga lupa, ang mga mga bahay ng mga ito at dinala ng alaga sa mga bagay na ipinagbili. At ito'y inilagay sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. Amen? Nawala yung kanilang pagiging materialistic. Nawala yung kanilang pagiging makasarili. Sinabi ng banal na kasulatan, they become generous, kind, and hospitality.
Nagtulungan sila, mga minamahal. Damayan, tulong-tulong. Nagkaroon ng bayanihan, mga minamahal. Lahat ng may mga pangangailangan, tinulungan nila. Walang naging makasarili. Ang sino mang may pag-aari, mga minamahal, pinagagamit niya ang kanyang mga pag-aari sa iba. Walang nagsasabi sa kanila na kanila lang ang kanilang pag-aari. Ang sabi ng Biblia, ang resulta, walang nasasalat sa kanila. Lalo silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita niyo kung paano umepekto. Amen? Ngayon sa atin ngayon, maminamal, ano kayang epekto sa atin ng pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoon? Naging katulad din ba tayo, maminamahal, na mga alagad noon na dati, once in a blue moon lang dumalo, ngayon, aktibo at mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dati takot silang mangaral ng ebanghelyo, maminamahal, pero nung nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon, walang nakahadlang sa kanila sa pangangaral ng ebanghelyo. Pati mga priest, mga pari, na iba ang pananampalataya ay nadala nila sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tandaan po natin, maminamahal, the resurrection was the fundamental premise of what we believe and preach. Ang pagkabuhay ng mahal na Panginoon, maminamahal, dito po nakasandig ang ating tunay na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kung hindi nabuhay na maguli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, our preaching are useless. Ang ating mga pangangaral, ang mga napakinggan nating salita ng Diyos mula sa ating mahal na pastor, sa mga preachers na duty rito, maminamal, mga naunang naka-duty rito hanggang sa preacher nyo ngayon na naka-duty. Sabi, ang kanilang pangangaral ay walang kabuluhan, useless. Our faith is vain. Ang ating pananampalataya ay walang kwenta. Sabi, we are yet in our sins. Tayo'y nasa kasalanan pa natin. Hindi tayo napatawad sa kasalanan kung hindi nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon. Naglulukuhan lang tayo dito. There is no resurrection. Walang pagkabuhay na maguli. Pag namatay ang tao, maminamahal, wala na, patay na siya, para lang aso, wala na. Walang tinatawag na judgment. Walang langit, walang impyerno, walang kagantimpala sa langit, walang kaparusahan sa impyerno. Kung hindi nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon. We are all miserable. Sabi ng 1 Corinthians 15, verse 29, tayo ang higit na kahabag-habag sa lahat ng mga tao sapagkat napakarami nating effort sa paglilingkod sa Diyos. Napakarami ang naibigay natin sa paglilingkod sa Diyos. Oras, pera, pati profesyon, kami mga preachers, kami mga manggagawa, iniwan namin ang aming mga profesyon. Ang aming pag-aaral, iniwan namin para maging mangangaral ng salita ng Diyos. Sabi, mga minamahal, tayo ang higit na kahabag-habag sa lahat kung hindi nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Pero sabi ng Biblia, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagkabuhay na maguli, maminamahal, sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nakita ng lahat ng mga alagad. Amen. Ito po'y umepekto, ang mga Kristiyano'y uminit sa paglilingkod sa Diyos. Ang mga Kristiyano'y naging bago, maminamal ang kanilang ugali, naging kind, hospitable, naging generous. At ang sabi pa rito, maminamahal, the power of resurrection is to change and challenge every man and woman. Maraming mga mananampalataya, maminamahal, sila po ay binago ng ating mahal na Panginoon sa pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoon. Si Pedro dating mainitin ang ulo. Nung inuli ang ating mahal na Panginoon, kumuha siya ng tabak, tinagpas yung tenga ni Malchus. Pero nung siya po, maminamahal,
ay binalik muli ng ating malapanon sa paglilingkod. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, si Pedro ang pinakamatapang at pinakataong nagkaroon na marubdob na pag-ibig sa kaluluwa. Siya ang naging unang pastor ng iglesia. Amen. Nagbago si Pedro. Si Pedro na takbuhin. Si Pedro maminamal na duwag. Si Pedro na mainitin ng ulo. Nagkaroon maminamahal ng pasanin sa gawain ng Diyos. Siya ang tumayo bilang pastor ng unang iglesia. Amen? Si James at si John, maminamahal na dati-rati, ang tawag sa kanila ay the son of thunder. Sa Luke chapter 9, verse 54, nung hindi sila tinanggap ng mga tao doon sa Samaria, habang nangangaral ng salita ng Diyos, sabi ng magkapatid na James and John, Panginoon, magpababa tayo ng apoy mula sa langit, sunugin na yung bayan na yan na Samaria. Magpababa ka ng apoy sa langit para maparusahan ang mga taong yan. Pero sinaway sila ng malapanon, sabi sa kanya ng Panginoon, anong klaseng espiritu mayroon kayo? Hindi na parito ang anak ng tao para pumuksa, kundi magligtas ng buhay. Amen? Pero, nung nabuhay na maguli ang ating malapang noon, si James at si John, sila ang tinatawag na epistle of love. Lahat ng sulat nila, maminamal, 1 John, kung mababasa niyo ang 1 John, chapter 4, ang itinuro ni John ay pag-ibig, puro pag-ibig. 1 John, chapter 3, verse 18 hanggang 20, ang pag-ibig, maminamahal, sa kapatiran, ang itinuro ni John. Si James, lahat ng mensahe niya ay pag-ibig. Ibig sabihin, yung kanilang puso na matigas, na punong-puno, maminamahal, ng galit at puot, na palitan ng pag-ibig. Kung mababasa niyo yung James chapter 2, verse 14 up to 17, ang mensahe ni James ay pag-ibig. Kapag nakita mo ang kapatid mo yung nangangailangan, sabi niya, tulungan mo. Sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay na pananampalataya. Ganon din ang turo ni John sa 1 John chapter 3 verse 16 up to 18, sinabi ni John na huwag tayong magsiibig sa salita kundi sa gawa at sa katotohanan. Pag nakita nyo ang kapatid nyong nangangailangan ng kailangan ng damit, sabi damayan nyo, tulungan nyo siya. Ipakita nyo ang pag-ibig nyo sa gawa, huwag lamang sa salita. Sa madaling salita, nagbago sila. Amen. Yun ang epekto sa kanila ng pagkabuhay na maguli. Nagtuturo sila ng pag-ibig, the epistle of love. Yung James at John, maminamahal, yung 1 John, 2 John, 3 John, ang tawag diyan, at saka yung James, the epistle of love. Ang ebanghelyo ng pag-ibig. Sino sumulat? Yung magkapatid na son of thunder. Yung dating maiinitin ng ulo. Yung mga dating pag hindi mo tinanggap ang ebanghelyo, galit na sila, gusto parusahan ka na. Napuno sila ng pag-ibig, napuno sila ng pagmamahal sa kapwa dahil sa pagkabuhay na maguli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Si Tomas, maminamahal, once in a blue moon lang dumalo. Siguro dumadalo lang to pag anniversary, may dala pang plato. Nung nabuhay na maguli ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, si Tomas wala nang ibang ginawa, kundi mangaral ng ebanghelyo. Hindi na siya lumiban. Araw-araw nandun siya sa banal na pagtitipon at nagdadala ng kaluluwa sa mahal na Panginoon. Nakarating si Tomas, maminamahal, sa India. Habang nangangaral siya sa lugar ng India, sinibat siya, maminamahal, at ito ang kanyang ikinamatay. Namatay si Tomas na mainit at maalab na naglilingkod sa Diyos. Ganon ang epekto sa kanila ng pagkabuhay na maguli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo, maminamahal, anong epekto sa atin ng pagkabuhay na maguli ni Kristo? Kasi maraming mga Kristiyano noon, maminamahal, ang nanlamig, nanghina at nanlupaypay kasi ang ginawa ng mga pari noon, maminamahal, ikinalat nila na si Kristo'y inagaw lang daw, ininakaw lang ng mga alagad.
Ninakaw lang daw siya ng alagad at hindi daw nabuhay na maguli. Yun daw libingan na walang laman, hindi totoong nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito sa Mateo 28:11 hanggang 15, ito ang ginawa nilang pandaraya. Kaya nga, yung sumunod na henerasyon ng mga Kristiyano, pagkatapos ng mga apostol, hindi ganito kaalab ang paglilingkod. Hindi sila ganong kainit, katulad ng mga Kristiyano ngayon. Hindi gaanong mainit, hindi gaanong umepekto ang pagkabuhay na maguli ni Kristo. Dahil nag-aalinlangan sila na baka hindi nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito sa Mateo 28, talatang 11 hanggang 15, basahin po natin maminamahal kindly. Ito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 28, talatang 11 hanggang 15. Samantalang sila'y nagsisiparoon, narito ang ilan sa mga bantay at nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nang sila'y nangakipagtipon sa matatanda at makapagsanggunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal, 13, nangagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga lagad at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami nangatutulog, 14. At kung ito'y dumating sa tainga ng gobernador, ay siya'y aming hihikayatin at kayo'y aming ilalagay sa panatag, 15. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila, at ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nanatili hanggang sa mga araw na ito. Amen. 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 Ang ginawa ng mga pari noon, maminamahal, yung gwardiya na nakasaksi ng pagkabuhay na maguli ng mahal na Panginoon, sinuhulan nila. Sinuhulan nila ng salapi at sinulsulan nila na sabihin nyo na ininakaw ng mga alagad ang bangkay ni Kristo. Huwag nyo sabihin na buhay siyang maguli. Babayaran namin kayo at ilalagay namin kayo sa ligtas na lugar. Walang pwedeng gumawa ng masama sa inyo, sabi ng mga pari. At ang sabi, ang salitang ito ay kumalat hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Hanggang ngayon sa Israel, hindi sila naniniwala na si Kristo'y bumangon na maguli sa mga patay. Pero para sa ating mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sa mga sumasampalataya sa mahal na Panginoon, totoong nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon. Nararamdaman natin, binago tayo ng mahal na Panginoon, pinagaling ang ating karamdaman, nag-aalab ang ating pag-ibig sa Diyos. Nararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Daman-daman natin na totoo ang pagkabuhay na maguli. At tayo po ay may pag-asa, tayo po ay may kaligtasan at may buhay na walang hanggan. Amen. Kaya huwag tayong padadala, maminamahal, sa mga sulsul ng sanlibutan. Ang mga kasinungalingang ito dapat, mga minamahal, umepekto sa atin ang pagkabuhay na maguli, gaya ng pagka-apekto ng pagkabuhay na maguli sa mga unang mananampalataya noon, kung gaano silang dati sila po'y matamlay, malamig, pero nung nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon, sumigla ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Naging aktibo, nagkaroon sila ng entusiasm, naging aktibo sila sa pagdalo, sa paghayo, sa paglilingkod, at naging, sabi, generous, kind, and hospitable. Nagkaroon sila ng marubdob na pag-ibig sa mga kapatiran. Nagkaroon sila ng kagandahang loob. Sabi, naging giver sila. Hindi sila naging makasarili. Ganon umepekto ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Basahin natin ang uling talata, mga minamahal, 1 Corinthians 15 verse 2, at talo natin ang 58. Sa uling talata, dalawang uling talata. Dito po sa unang Korinto, chapter 5, 15, verse 2 and 58, sabi po, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisipanampalataya na walang kabuluhan. Dito sa 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal,
Kay magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahina ang palakpak, maminamahal. Parang hindi nabuhay si Kristo ang inyong mga palakpak. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Sinabi ng talata, maminamahal, sa pamagitan nito'y ligtas kayo kung matyaga niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo maliban kung kayo'y nagsampalataya ng walang kabuluhan. Kaya nga mga kapatid, magsitatag kayo, huwag kayong makilos, laging sumasagana sa gawa sa Panginoon. Yamang nalalaman nyo na hindi walang kabuluhan ang gawa natin sa ating mahal na Panginoon. Totoong nabuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya ang ating paglilingkod, ito po ay hindi useless. Totoong nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon, hindi totoo na ang ating kasalanan ay nasa atin pa. Wala na tayong kasalanan, pinatawad na, binayaran na ng mahal na Panginoong Jesucristo sa krus. Totoong nabuhay na maguli ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya may pagkabuhay na maguli. Pag hindi ka nagpakainit sa Diyos, meron kang pagkabuhay na maguli doon sa impyerno. Sabi na Mateo 25:46, sila'y pahihirapan ng walang hanggan. Sa pagkabuhay na maguli, parurusahan sila ng walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno, magpakailan-kailan pa man. Amen! Kaya merong pagkabuhay na maguli, maminamahal. Totoong nabuhay ang ating pinakamamahal at hindi tayo miserable, hindi tayo miserable. Tayo ang pinakamapalad. Tayo na po ang lahat. Sa lahat ng tao, tayo ang higit na pinagpala sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa bilyong-bilyong tao, maminamahal, isa tayo sa kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo miserable, hindi tayo miserable, kundi tayo ang pinagpala sa lahat ng pinagpala, sapagkat isa tayo sa naging kabahagi ng kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y tumayo, maminamahal. Abang inaawit po natin ang awiting Because He Lives. Kindly, maminamahal sa ating mga bisita, mga baguhan, lumapit po kayo sa unahan. Tanggapin yung ating pinakamamahal na Panginoon at ating mga mananampalataya sa lahat ng mga Kristiyano. Maminamahal, isipin nyo kung gaano ka-epekto sa inyo ang pagkabuhay na maguli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mawalan ng kabuluhan ang pagkabuhay na maguli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sa ganito'y ligtas kayo kung inyong iingatan, matibay ang salitang inyong napakinggan, maliban kung kayo'y nagsisampalataya na walang kabuluhan. Umawi tayo, mga minamahal. They call him Jesus. Sa lahat ng mga baguhan, maminamahal sa mga first timer, sa mga bisita natin, lumapit po kayo dito sa unahan upang matanggap niyo po ang pananampalataya, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Matanggap niyo ang kaligtasan na patawaran ng iyong kasalanan. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Yes, Lord. Because He lives, I can face tomorrow. Hallelujah. I can face tomorrow. Because He lives. All fear is gone. Hallelujah. All fear is gone. Because I know, yes I know,
because He lives. One day I cross the rivers, I'll find the floods, find the holy place, and then I stand His way to victory. I see the light, the glory, and I know He lives. Yes, Lord. Just because He lives, I can face tomorrow because He lives. Magpuri tayo mga minamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang awiting ito ay nag-aalis ng ating takot. Ang awiting ito ay nag-aalis ng ating alinlangan. Ang awiting ito ay nag-aalis ng ating pangamba. Sa kinabukasan, mga minamahal, umawit po tayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. It's worth a living just because He lives. Just because He lives, I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know, yes I know, He holds my future, and life is worth a living just because He lives. And life is worth a living just because He lives. Manalangin po tayo mga minamahal. Sino ang naniniwala, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon ay nabuhay na maguli? Itaas niyo po ang inyong mga kamay. Narito, nakasalalay ang ating pag-asa, mga minamahal. Kung hindi nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Kung hindi nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoon, wala tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan sa langit. Tayo'y nasa kasalanan pa at tayo'y higit na kabag-abag. Kung hindi totoo ng ating mahal na buhay na maguli, mga minamahal, ang kabag-abag ay yung mga taong ayaw tumanggap sa Diyos. Buhay pa sila, naghihintay na ang impyerno sa kanila. Sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal, sabi ng Biblia, parurusahan sila araw at gabi, magpakailanman doon, mga minamahal, sa apoy. Kaya napakapalad natin, nakilala natin ang ating pinakamamahal kung nagkaroon tayo ng pag-asa. Nagkaroon tayo, mga minamahal, ng kagalakan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Ibalik natin ang ating dakilang pananampalataya sa Diyos. Huwag kayong manghina, huwag kayong manlupaypay, huwag kayong mawalan ng gana sa paglilingkod. Na buhay na maguli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang dahilan na tumalikod.
Kapag tumalikod ka sa paglilingkod sa Diyos sa kabila ng paniniwala mo na si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay, sabi, ano kayang higpit ang parusa ng Diyos ang ihahatol sa mga nagwalang bahala sa kanyang sakripisyo na ginawa sa krus? Ano kayang higpit ng parusa ang iaatang ng Diyos sa mga taong nagwawalang bahala? Nagbabaliwala, pagsisisiyan mo, bakit ka pa ipinanganak? Kaya manalangin tayo mga minamahal, umepekto sa atin, sa buhay natin, ang pagkabuhay na maguli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan natin gamitin tayo ng Diyos na mangaral ng Ebanghelyo, walang makapigil sa atin. Kailangan wag natin pabayaan na tayo po'y makaliban sa gawain. Lalo tigit, wag natin pabayaan ang pagmamahalan, pagdadamayan at pagtutulungan bilang magkakapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang epekto ng pagkabuhay na maguli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, mami na mahal, ano man ang ating mga karamdaman, ano man ang ating mga problema, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga kabagabagan, itaas natin ang ating mga kamay, ipaubaya natin sa Diyos. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fears are gone. Because He lives, hindi tayo natatakot anuman. Maminamahal ang ating magiging bukas. May naghihintay tayong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. May mga mansyon tayo sa langit, naghihintay para sa lahat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat siya'y nabuhay na maguli, maminamahal. Sama-sama tayong manalangin, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga karamdaman, mga minamahal, manampalataya po tayo sa lahat ng ating mga panalangin na tutugunin ng ating mahal na Panginoon, sapagkat isa ito sa epekto ng kanyang pagkabuhay na maguli. Sabi ng Biblia, ang ating panalangin, mga minamahal, ay pakikinggan ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mahal na Panginoon, narito po kami, sama-sama po namin idinudulog sa iyo ang aming mga kahilingan, ang mga taglay namin, mga karamdaman, mga problema ng mga kapatid po namin, ang mga kapatiran po namin, mahal na Panginoon, na ikaw sa buhay. Bigyan mo sila ng magandang hanap buhay, pagpalain mo po sila. Mahal na Panginoon, nananampalataya po kami, mahal na Panginoon. Nasa iyo ang aming pag-asa, mahal na Panginoon. Nasa iyo ang aming kagalakan, nasa iyo ang aming hinaharap, mahal na Panginoon. Ang aming kinabukasan, dakilang Diyos. Pagpalain mo mga anak mo, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang pangawakan, patatagin ang kanilang pananampalataya. Higit sa lahat, gawin mong aktibo ang kanilang paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, let magsabing amen. Ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga ulo, maminamahal. Habang ang kabilang kamay, itaas natin o kaya ipatong natin sa bahagi ng ating katawan na may mga taglay na karamdaman. Banggitin niyo pong pangalan ng mga sakit. Ano ang ating karamdaman, mga problema, ano man ang ating mga natitirpang kahinaan, mga alinlangan, lahat ng gawa ng kalaban, panghihina, panlupaypay, mga minamalsawayin natin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, sinasaway namin lahat ng uri ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, panghihina, panlupaypay, unbelief and doubts, pagtalikod, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Vices began, problem be solved. Hallelujah, lumayas kayo sa lahat ng aming mga bisyo, lahat ng kahinaan. Lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed, deliverance in Jesus' name. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Bless us, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po'y tumayo, mami na mahal. Sabay-sabay tayong sumigaw habang tayo po'y tatalon. Nasa Lucas 6:23, mami na mahal, magsilundag kayo sa tuwa, sabi ng Biblia. Lucas 6:23, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Binayaran ng ating pinakamamahal na sa krus ng Kalbaryo ang ating mga mansyon sa langit. Ngayon, may mga mansyon naghihintay sa atin sa langit. Hindi tayo natatakot sa mga darating na hinaharap o sa ating kinabukasan. Nakatitiyak tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Sabi, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala nyo sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon 3 beses, mami na mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mami na mahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. At ibinibigay natin ang buong pagkakataon sa ating beloved
preacher, beloved Lando. At kukuha tayo mamaya ng ating special love offering. Maminamahal, tayo po ay naharap sa renovation ng ating pambahay sambahan. Kailangan natin na pagtulong-tulungan unti-unti. Maminamahal ang ating pong renovation ng ating bahay sambahan. Kaya ngayon pa lang ay mag-iipon na tayo habang hindi pa nasusumentuhan yung kalsada dyan sa labas. Maminamahal, dahil tataas po yan. Kailangan nating itaas din ang ating bahay sambahan. Tayo po ay kukuha ng special love offering. At narito ang ating beloved Albert. Panalangin natin pong love offering. Binibigay kong pagkakataon sa ating beloved preacher. God bless po, beloved order preacher, beloved boy Kaluya. Manalangin po tayo mga minamahal. O po dakilang Diyos na makaparin sa lahat, sa matamis at makaparin. Pangalan po, malapang Jesus, minsan pa. Mahal Panginoon, dito po ako sa bahagi ng pagbibigay ng special love offering. Mahal Panginoon, dito po, mahal Panginoon, yung matatapat na anak, nakatasak ng mga kamay. Mahal Panginoon, basbasan niyo po, mahal Panginoon, ang mga pagpapalang ito. Mahal Panginoon, balik niyo po sa kailangan ng makalibong beses. Mahal Panginoon, pagpapalang ito, mahal Panginoon. Kung ano man ang kailangan hanap buhay, trabaho, mahal, pinagkakitaan, mahal Panginoon, pagpalain niyo po, mahal Panginoon, upang patuloy po silang magamit, patuloy po silang makapagbigay sa inyong banal na gawain, mahal Panginoon, lalo-lalo na mahal Panginoon, sa pagpapaayos po ng inyong banal na gawain, mahal Panginoon, at yung gusto magbigay, ngunit walang maibigay, mahal Panginoon, pagpalain niyo rin po sila, bigyan niyo po sila ng pagkakitaan upang susunod namin gawain, mahal Panginoon, sila man po ay makapagbigay din, mahal Panginoon, pagpalain niyo po kami lahat sa pangalan ng Jesus. Welcome po sa ating Brad Kagawad, Joe Madria, na ating kapiling. Amen. Praise God. At naman patuloy po ating pananambag po dito sa ating pastoral house. Araw po ng Merkules, 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon. Araw po ng Biyernes, 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng madaling araw ng Sabado. Overnight prayer po yan, minamahal, katulad ng araw ng Linggo. Katulad kanina, nagsimula tayo ng 9:00 ng umaga. Nagtatapos po ng ganitong oras, minamahal, yung ating araw ng Linggo. At huwag natin kaliligtan, minamahal, yung ating Facebook Live, ng Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po yan. Lunes yan hanggang Sabado, 9:00 ng gabi, hanggang 10:00 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po, tuwing araw po yan ng Sabado sa PTV Channel 4, 10:30 ng gabi, hanggang 12:00 po yan ng ating gabi sa PTV Channel 4, araw po ng Sabado. At yung ating radyo program po sa Dako ng Manila, sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo. Sa AM band po yan, minamahal. Lunes po yan hanggang Sabado, 11:00 ng gabi, hanggang 12:00 po yan ng hating gabi. Yan po, ating mga schedule, minamahal, ating mga services. At meron tayong bautismo, sa ibig po bautismo, may bautismo po tayo. Meron tayong counseling, may mga katanungan po kayo, mangyari po laman, lumapit sa ating beloved preacher area, nakahanda po ating beloved ordained preacher Boy Kaluya. Meron tayong lihas, maminamang sa mga ibig magpalihas, may litron po tayong lihas, pagkatapos po natin closing prayer. Kung wala na po, minamahal, tayo tumayo na po. May practice po ating mga beloved finest choir. Amen. Praise God. Tapos po natin closing prayer. At kung wala na po, minamahal, tayo tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinangalapay ni Jesus, sa ating natapos na pananambahan sa araw na ito. Maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay. Narito po, ating beloved worker, Brother Renato de Marocot. Amen.
Amen. Lord, God bless you, beloved. Prinsela de Montelia. Tayo manamahal, magpasalamat sa ng Diyos. Mapatigilan Diyos, mapagpalaming Ama, Diyos na makapagyan sa lahat, sa matamis, na makapaglimpas sa malapunon. Maraming salamat po, Masaluya, magmula sa pag-MC, mga joyful songs, solemn songs, mga buhay na patuloy mga kapatid, magsilbing kaldagan, ng panalapataya, malapunon, hallelujah. At ganoon po sa bilabid, pawit ng bilabid Children's Choir, Adult Choir, maging Youth Choir, Pioneer Choir, malapunon. Maraming salamat po, Masaluya, mag-isa pagkilos mo, malapunon, sa aming kalugitnaan, malapunon. Maraming salamat po, malapunon, sa hallelujah, at sa dagong pagbibigay, ito po isosin na pagpapalang, malapunon, walang sawang nakakalob niyo lahat mga anak mo, malapunon, hallelujah, at ganoon po, malapunon, hallelujah, na yung banal na salita, ito yung pinapakalaga, malapunon, hallelujah, ang napakinggan, malapunon, tinayin mo mga aral, malapunon. Maraming salamat po, malapunon, hallelujah, Pagin po malapunon, hallelujah, dalayan po namin sa malapunon, patuloy bigyan kalakasang kalusugan na minamahal ng ginangal mga pastor, hanggang sa muling pagbabalik malapunon, hallelujah, at mag-isa yung pagsamantalang pag-iwalay malapunon, kung paano po malapunon ninotid sa mga gawain mo malapunon, lahat ng mga kapatiran malapunon, mag-isa ka lang pag-uwi malapunon, pag-ingatan niyo po sila, ilas at kapamakaan malapunon, ligtas at payapa malapunon. Maraming salamat po malapunon, ito po sa matalangin sa matamis, na magpapalagpasin